we have to take ownership of this. Lord, I know I am one of those whom you gave this commandment to go and preach the gospel. I owe it, Lord, to my family. I owe it, Lord, to my friends. Alam niyo mga kapatid kung gaano kahalaga ang ebanghelyo. Pagka naintindihan natin ito, hindi natin ipagkakait sa kanila. Alam niyo mga kapatid kung gaano kaimportante ang misyon, ang trabaho na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, I'm not yet preaching. Sabi nga ni Pastor Dom, take it from my 7 minutes. Take this from my 1 hour. This is not my preaching. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung trabahong ibinigay sa atin ng atin pong dakilang Panginoon, yung nature, mga kapatid, ng gospel. Romans 1:16, the gospel is the power of God unto salvation. Yan yung gospel. Kapangyarihan ng Diyos yan sa pagliligtas ng lahat ng mga tao. This message of the gospel is the power of God unto salvation. This is the instruction how a person can be saved. Kaya hindi mo pwedeng ipagkait ito. Kaya sabi nga ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, beginning from verse 16, kung ipapangaral ko willingly ang ebanghelyo, wala akong pwedeng ipagmalaki. Inutusan tayo ni Lord May pagmamalaki ba tayo mga kapatid? Kung susunod tayo sa Kanya, pwede ba tayong bumalik sa Kanya? Lord, ayan i-bless mo na ako dahil sa nangaral na ako ng ebanghelyo. No! Mga creations lang tayo ng ating Panginoon. Ownership tayo ng ating Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, sabi ni Apostol Pablo. But according to him, if I will not do it, sabi niya, for necessity is laid upon me. Yung kinakailangan. This is a command. This is in the imperative mode. Kinakailangang ipangaral mo ang ebanghelyo. Yan ang sabi ng Panginoon. When He looks at you, He would tell you, you need to preach my gospel, son. You need to preach my message. If I preach not the gospel, woe is unto me. Verse 10, or verse 17, for if I do this willingly, I will have a reward. Ang Diyos naman tapat, mga kapatid. If you do it willingly, God will reward you. No need to ask for it. Tinitingnan ka ng ating Panginoon. Alam niyan dapat para sa atin. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Yung kapabahalaan ng ebanghelyo, ibinigay sa atin. Kung hindi natin gagawin ang pangangaral ng ebanghelyo, ipinangasiwa niya sa atin ito This very important message. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, mga kapatid ni Apostle Pablo, to wit that gospel in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. He committed to us. Ibinigay niya sa atin. Hindi sa ibang tao, mga kapatid. Sa atin, sa iyo, ibinigay ng Diyos ang ebanghelyo na siyang kapangyarihan sa ikaliligtas ng tao. You see how important is the gospel? Gaano kahalaga ang ebanghelyo, mga kapatid? Kaya nga dapat gumawa tayo ng commitment, mga kapatid, ngayon. Hanggat sa ang lahat ng mga tao sa circle of influence ko makapakinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Nabawasan, 1/3 na lang. Kanina kalahati, mga kapatid. Ngayon, 1/3 na lang. Mukhang naninilikado tayo. Para sa atin pong drive sa unahan. Mga kapatid, we are turning the pages. Yung 37 years. And then sa bagong chapter ng ating church, this will be our motivation. This will be our drive. May program tayong each one win one. Hindi each 10 win one. Hindi each group of 20 win one. Each one win one. Actually, mga kapatid, isang kaluluwa sa isang taon. Napakakuripot na goal yan Sabi nga nila, ang pinakasupladong Kristiyano may 25 kaibigan. Pinakasupladong Kristiyano may 25 kaibigan. Isa lang doon ang dadalhin mo sa Panginoon. Hindi naman tayo suplado, mga kapatid. Nakangiti tayo, masayahing tao tayo, dahil may joy tayo sa ating Panginoong Hesukristo Marami tayong kakilala, marami tayong kaibigan, marami tayong prospects. Alam niyo, mga kapatid, hindi niyo ako pwedeng turuan sa prospecting. Kasi marketing ang background ko, mga kapatid. Matagal ako sa networking business. Kaya alam ko, mga kapatid, yung prospecting. Ang batting rate, mga kapatid, sa 10 may isa. Yung mga nagtitinda sa bus, di naman nila ang prinsipyong ito. Basta alok lang sila ng alok, mga kapatid. Nakakabenta sila ng marami maghapon. Mas maraming inaalok, mas maraming bumibili at tumatanggap. Huwag kang ma-discourage.
Kung ang una mong inalok, sasabihin sa iyong ayoko. Doon ka sa kasunod, mga kapatid. May 25 kang kaibigan dahil suplado ka. May 25 kaibigan ka dahil suplada ka. Punta ka sa kasunod. Mga kapatid, makakakuha ka talaga. Makakapagdala ka sa church. Walang dahilan kung bakit hindi mo madala ang isang tao sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, i-anoint ka ng ating Panginoon. This is His work. This is His mission. He's just going to use us for this very important job. Kaya kung magtitiwala tayo sa Panginoon, hindi niya tayo, mga kapatid, pababayaan. Amen? In connection with our theme, until all will hear the gospel. Yun yung theme natin. Until all have heard, in connection to this, mga kapatid, I want to preach a topic that is entitled, We Cannot Keep Silent. We cannot keep silent. Hindi tayo pwedeng manahimik hanggat sa ang lahat makapakinig ng Ebanghelyo. Sa mga gawa ng mga apostol, mga kapatid, Book of Acts chapter 4, dito tayo sa verse 20. Ang sabi dito, mga kapatid, isang verse lang, For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ang background dito, si John at saka si Pedro sa chapter 3 ng Book of Acts, pumunta sila, mga kapatid, sa templo para manalangin, being the 9th hour of the day. And then sa gate beautiful, nandun ang isang lumpo at nanghingi, mga kapatid, ng pera. Of course, beggars, they would always ask for alms, for anything that will sustain them through the day. At sabi ni Pedro at ni John, silver and gold have I none. Typical sa mga manggagawa. Typical sa mga pastor, mga kapatid. Baliktarin mo naman bulsa, walang perang makikita. Kaya sabi ni Pedro sa kanya, Juan, wala kaming pera. Silver and gold have I none, but such as I have, that's the thing, that's the one that I can give you. In the name of Jesus, while holding his hand, that lame man, while holding his hand, he said, in the name of Jesus, rise up and walk. That's more than silver. That's more than gold. That's more than money. And the Bible said that immediately, yung kanyang paa nagkaroon ng lakas. Alam niyo ba kung ilang taon na yung tao? Basahin niyo, mga kapatid, ang chapter 3 at chapter 4. He was more than 40 years old. Mula kapanganakan, lumpo na siya, mga kapatid. Wala nang laman yung kanyang paa. Yung kanyang paa, butot balat na lang. Pero sabi ng Bible, nung ibinigay ang command sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng lakas uli ang kanyang mga paa. At sabi ng Bible, mga kapatid, siya'y lumakad, siya'y tumalon, siya'y sumayaw at nagpuri sa Diyos. Katunayan, paborito naming kanta ito Sunday school ng mga bata pa kami. He kept singing and leaping and praising God. Sino nakakaalam nun, mga kapatid? Yung mga kaedad ko, yung mga ipinanganak, mga kapatid, nung 80s. Come on. Yes. Sabi ng Bible, he kept leaping and singing and praising God. Ang buong city, mga kapatid, biglang nagulo. Ang mga tao dumagsa at nagtaka sila. At sabi ng Bible, tumayo si Pedro at siya'y nangaral ng salita ng Panginoon. At nung napansin ito ng mga elders, ng mga leaders, ng mga high priest, sila po ay nag-meeting. Sabi nila, anong gagawin natin? Ang mga tao naniniwala sa kanila kasi may nakitang ebidensya. Paano natin sila patatahimikin? Ito ang konteksto, mga kapatid, ng talata. Pinatawag nila si John at saka si Pedro. At sabi nila, huwag na kayong mangaral sa Panginoong Jesucristo. Huwag nyo nang ipangaral na nabuhay siyang magmuli. Pinigilan nila silang dalawang mangaral sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sagot nila, mga kapatid, for we cannot but speak the things which we have heard and seen. Hindi po pwede. Sasabihin talaga namin kung ano yung aming naranasan at kung ano yung aming nakita. It was not a word of rebellion. They were not rebelling against authority. It was a word of conviction. It wasn't a word, mga kapatid, ng pagiging arrogante. It was just obedience to the will of God. Masusundin namin ang Diyos kaysa sa tao. It wasn't an emotional outburst. It was plain, undeniable experience. We've seen His goodness. We've seen His mercy. We've experienced His grace. And this is the one that we are going to share to the people and to the world. At walang makakapigil sa amin.
Alam niyo mga kapatid, pagka totoong nagkaroon ka ng karanasan, nagkaroon ka ng encounter sa ating Panginoong Jesucristo, ang pananahimik ay imposible. If you encounter the Lord Jesus Christ, if your Christianity is genuine, that means you really had an encounter with the Lord Jesus Christ. He healed you. He set you free from the vices, from addiction. He liberated you from being a womanizer. Pinalaya ka ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ka ng karamdaman. Pinagaling ka ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung encounter mo sa Kanya, kaya nakarating ka sa Kanya. Alam mo mga kapatid, imposibleng manahimik ka eh. Silence is impossible. Kaya sabi ni Pedro sa kani Juan, sasabihin talaga namin kung ano yung aming nakita, kung ano yung aming naobserbahan sa mga kapatid namin. Hindi lang naman kasi ako ang pinalaya eh. May nakita din ako sa loob ng church na pinalaya ng Panginoon. May nakita din ako sa church na pinagaling ng Panginoon. Kaya kung ano yung nakita namin, yun yung aming sasabihin. Kung ano yung aming naranasan, kung ano yung aming napakinggan, yun yung sasabihin namin. 5 bagay, mga kapatid, ngayong tanghali. 30 minutes bawat isa. So, 2 hours and a half. Number 1, a real encounter produces a real testimony. Amen? Ang totoong encounter mo sa Diyos, nagresulta ng totoo, genuine na patotoo, mga kapatid, sa atin pong dakilang Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, ang Kristyanismo hindi theory yan eh. It's not just theology. Christianity is experience. It's real encounter with the Lord Jesus Christ. Pagka sinabi mong Kristiyano ka, we're talking here of real Christianity, not just the common identity. Alam niyo, Pilipinas sa social studies, mula nung elementary tayo, bastion ng Christianity sa Asia. Pero napaka-corrupt na bansa, mga kapatid. Bansang, ewan ko lang mga kapatid, kung titingnan mo, ang values ng tao napakababa. Paano naging Kristiyanong bansa ang Pilipinas kung ganon? Sa totoo lang, hindi Kristiyanong bansa ang Pilipinas, paganong bansa ang Pilipinas. Aminin na lang ho natin yan. Ang ating bansa sumasamba sa Diyos-Diyosan, isang bagay na isinusumpa ng ating pong dakilang Panginoon. Kung hindi manunumbalik sa Diyos ang Pilipinas at hindi magsisisi, walang mangyayari mga kapatid sa bansa natin. Alam mo, payo ko sa lahat ng mga Kristiyano. That is why I don't affiliate with any political party in this country. Or even in America, I'm registered as independent sa US. I'm not Republican, I'm not Democrat. Dito sa Pilipinas, wala rin akong affiliations, mga kapatid. Kasi wala talagang tao at walang political party na makapagbibigay ng solusyon sa problema ng ating bansa. Ang Diyos lang talaga ang makapagbibigay nito. Ito sabi ni Jeremias, mga kapatid, kung ang Ethiopiano kaya niyang paputiin ang kanyang balat, sabi ni Jeremias, at yung leopardo kaya niyang alisin ang batik-batik sa kanyang balahibo, kaya rin kayong mga bago, kayong sanay gumawa ng kasalanan. Go figure that. Walang pagbabago. Ang pangako ng politiko, mananatiling pangako, mga kapatid. Ang 20 pesos na 1 kilong bigas, walang realization yan. Tandaan nyo, mga kapatid, hindi ko sinisisi kung sino man ang nangako niyan, mga kapatid. Ayokong bagitin yung kanyang pangalan. I don't want to be political behind the pulpit. What I'm saying is this, it is our responsibility. We have to own this work, this mission. We have the message. We have the gospel. And the gospel is the one that will change the lives of the people. The gospel is the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo lang talaga ng ating Panginoong Jesucristo ang makapagbabago, mga kapatid. Glory to Jesus. I was scrolling my Facebook. That was last month. And then, sabi ko, totoo ba to? Si Patricia Javier, Apostolic Pentecostal. Sabi ko, halika. Si Patricia Javier, sabi niya, sino yan? Sabi ko, hindi mo pala alam yan. Mga lalaki lang nakakaalam yan. Joke. Grade 2 lang ako, ikaw grade 6 dyan eh. Joke lang. Isipin niyo lang, mga kapatid. Dinownload ko yung video. Nasa laptop ko, mga kapatid. Nagpatutuo siya kung paano siya binago ng ating Panginoon. Nakadress siya, mga kapatid. I
was like, oh Lord, wala talagang imposible sa iyo, Panginoon. Christianity is not a story. It's a personal encounter with God. The reason why I do what I'm doing today is because I have my testimony. Iniiyak ko yun, mga kapatid. Although napaka-attractive ng buhay sa Amerika, pwedeng sabihin, mga kapatid, na huwag ka nang bumalik ng Pilipinas. I was asked, why? You can minister here. Sa totoo lang, may Filipino church doon, mga kapatid. And 90% of the members are nurses. But my heart beats here. Hindi nagsiselos yung asawa ko pag sinasabi kong ang puso ko ang itinitibok, mga kapatid, CLM dito eh. True-blooded CLMPI din yan. Sige, saan ka masaya? Suportanta ka. May patutuo ako, mga kapatid, sa ating Panginoon. Alam mo, ang isip ng iba siguro, ang sarap sumakay sa aeroplano. Subukan mo, pagka ikay nakaupo lang, mga kapatid, sa isang economy seat. Kasi hindi man natin kaya ang business class, mga kapatid. For 16 hours, ang pagtayo, mga kapatid, sa aisle, luxury. Lalo pa kung nandun ka sa window, sasabihin mo sa dalawang nakaupo, pwede bang makitayo muna? Padaan. Tapos nakatayo ka, mga kapatid. Ay, ang sarap. Lalo pa, 47 years na ako, mga kapatid. Kaya medyo ang hirap na talaga. Baka mamaya magkaroon tayo ng blood clot sa paa pag hindi tayo gumalaw-galaw. Pero habang nasa aeroplano, excited. Habang nasa aeroplano, mga kapatid, nandun yung kagalakan dahil alam mo, ginagawa mo ang kalooban ng ating pong dakilang Panginoon. I have my testimony. Niligtas ako ng Panginoon, mga kapatid, sa tiyak na kamatayan ng maraming beses. I remember, nagmi-mission kami sa Pasig. 3 kami, mga kapatid, sa Bible School. Si Efren Graelios, taga Mindanao yun. Saka si Saldivar, taga Bicol yun. And then ako, yung isang member pala doon, nagsiselo sa akin dahil malapit ako doon sa pastor. Di ko rin pinagsisiksikan ng sarili ko, mga kapatid. Ang bait niya nung imbitahan niya ako sa bahay. Pasok naman ako, mga kapatid. Pinapunta niya ako sa kusina. Pagkatapos kumuha siya ng kutsilyo, mga kapatid, tinutok sa akin. Gusto niya saksakin ako. Dahil nung dumating daw ako sa simbahan, marami nang hindi napapansin ni pastor dahil ako lang daw laging kausap ni pastor. Yes. Isa lang ito sa mga instances na niligtas ako ng Panginoon, mga kapatid. Naalala ko sa RP one time, magbabible study kami sa bahay ni Nene Valerio. Nagsisimba naman yun, mga kapatid, si Boy Castillo. Pero I don't know, one time siguro, nasaling siya dun sa pangangaral ko. Dumating siyang lasing. Naalala mo, Mr. Eden? May dalas siyang itak, mga kapatid. And knowing Boy Castillo, hindi nagbibiro yun, mga kapatid. Di ba, Father Alan? Kilala sa RP yun. Mga kapatid, hawak-hawak niyang itak. Tapos, bangag siya, mga kapatid, nung dumating. At talaga naman, yung Sister Nene, nung buhay pa, hindi siya mapakali, mga kapatid. Dahil kahit kaibigan niya, ay, ang taong impluensyado ng droga, hindi mo na rin makontrol yun. Nananalangin ako sa Panginoon, mga kapatid. I was a young pastor, 21 years old. Sabi ko, Lord, hindi pa ako nakakapag-asawa, Panginoon. Hindi ko pa nakita yung lahi ko, Panginoon. Huwag muna. Nagpipray kami, mga kapatid. Bigla lang siyang umalis. After 2 weeks, mga kapatid, nagpunta sa St. Anthony, dahil doon ang simbahan natin. Humingi siya ng tawad. Humingi siya ng dispensa sa akin. Dahil sa, hindi raw niya alam talaga kung ano yung mga pinagagawa niya. Pero naikwento niya sa akin, mga kapatid, dahil nangaral ako patungkol sa bisyo, parang tinamaan daw siya. But I believe that was God protecting me. May patutuo tayo. Kaya nga, mga kapatid, kung lahat bibigyan natin ng pagkakataong tumayo dito ngayon para magpatutuo, kahit 1 linggo, di tayo matatapos sa ating anibersaryo. Nung unang panahon, nung nagpa-pioneering pa ang papa ko, mga kapatid, sa Visayas, sa church, ang service namin ganito, pagkatapos ng praise and worship, ang patutuo parang popcorn yan. Sino may gusto, tatayo na lang sa pulpito, mga kapatid. Ang MC, upo muna. Oh, sino pa? Wala na ba? Sige pa. Naghahamon pa, mga kapatid. Ngayon mo gawin yan. Hindi tayo matatapos maghapon. Dahil marami tayong patutuo. Alam ko, mga kapatid, nakangiti kayo, may tagumpay kayo sa Panginoon. Meron kayong gustong ibahagi. Gustuhin ko ba dito, mga kapatid? Mas gusto ko na lang sa labas nyo gawin yun. Doon nyo ipatutuo sa mga kaibigan nyo. Doon nyo ipatutuo sa mga katrabaho nyo. Doon nyo ipatutuo sa mga kakilala nyo na ang Diyos mabuti, mga kapatid, sa atin. Ito ang gusto niya, mga kapatid, sa ating lahat.
Yung sinabi ng Bible na ilaw tayo ng sanlibutan, it's about sharing the Lord Jesus Christ. When we shine our light to the world, we do good works that will glorify the Father which is in heaven. Yan yung sinasabi, mga kapatid, ng Bible, ang Diyos ang naitataas. Ito naman talaga, mga kapatid, ang ating misyon. Pagka nagmi-meeting kami ng mga leaders, lagi kong ipinapaalala ang vision at saka ang mission ng church. Ang vision ng church, malapit na nating ma-accomplish, mga kapatid. This is what we see we will become in the future. That's our vision. Nakikita natin, may 4-story building tayo. Nasa 3rd floor na tayo ngayon. Isang palapag na lang, mga kapatid, hindi ba? May vision tayo na mag-welcome tayo rito ng 500 spiritually vibrant members. Hindi churchgoers, mga kapatid, 500 mga spiritually strong and supportive members, active members sa loob ng church. Yun ang ating ini-envision, mga kapatid. Mga members na katulad nito, hindi nakatunganga pagka-praise and worship, nakikicelebrate, mga kapatid. Sumasali sa pagpupuri at pagsamba dahil naiintindihan natin na ang Diyos lang ang pwedeng itaas. And then the mission, it's very important. The mission is the purpose of our existence. If we don't understand our mission, walang justification kung bakit nag-i-exist tayo. Mission is always the purpose of an organization's existence. And our mission is not different than what Jesus Christ gave to the church. Go and preach the gospel. Why we are here? What's the purpose of our existence as Christian Life Ministries of the Philippines Incorporated? To preach the gospel. Sabihin natin, to preach the gospel. Hindi lang si Pastor Gani, hindi lang si Pastor Joel, hindi lang si Pastor Noel, hindi lang si Pastor Benji, hindi lang si Pastor Dom, hindi lang si Pastor Melbong, mga kapatid, at ang iba pang manggagawa. Tayong lahat, bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang totoo niyan, kung hindi ko ito sasabihin, mananagot ako kay Lord. Kung hindi ko ito ituturo, mananagot ako kay Lord. Dahil hindi naman ako ang tatanungin lang ng Panginoon Hindi pwedeng pagdating araw, Pastor Donde, in behalf of Christian Life Ministries of the Philippines Incorporated, did they preach the gospel? Lord, in behalf of them, I did. Hindi naman ganun Sabi ng Bible, isa-isa tayong haharap sa Panginoon. Yung sinabi ng Acts 1:8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you will be a witness to me. Ikaw ay magiging saksi ko, sabi ng Panginoon. Ikaw na aking anak, magiging saksi kita. Ikaw na aking anak, uutusan kita. Susuguin kitang mangaral ng Ebanghelyo. That's our verse in Romans chapter 10. Kung walang hahayo, paano makakapakinig ang mga tao kung walang mangangaral ng Ebanghelyo? Paano sila tatawag sa Diyos na hindi nila kilala? At paano nila makikilala kung walang magpapakilala? It's a chain reaction, mga kapatid. Our mission is not contained in the 4 walls of this building. Our mission is out that door. When we go out that door, our mission will begin. Hindi dito magkakampi tayong lahat, mga kapatid Ano man ang ikukot kong bersikulo, mag-i-amen kayong lahat. Pero sa labas, kukontrahin kayo. Sa labas, sasalungating kayo, mga kapatid. That's where our mission is. Ang misyon natin sa palengke, ang misyon natin sa eskwelahan, ang misyon natin, mga kapatid, sa kalsada, ang misyon natin sa mga bahay-bahay, ang misyon natin kung saan nandun ang mga makasalanan. That's our mission. And that's where the gospel of the Lord Jesus Christ belongs. Hindi pinag-uusapan lang dito sa church. Dinadala natin yan, mga kapatid, sa labas. Dahil sa ang totoong nagkaroon ng personal encounter sa Panginoong Jesucristo ay meron talagang totoong patotoo. Sa John chapter 9, mga kapatid, yung bulag na tao, sabi niya, one thing I know. Isang bagay lang alam ko, dati ako bulag, ngayon nakakita na ako. That's how simple it is. Sabi na po sa Pablo, I count not myself to have been apprehended, but this one thing I know. Mas maganda pa yung may isang bagay kang sigurado This one thing I know, not this 100 things I dabbled with. This one thing I know, pinalaya ako ni Lord. Pinagaling ako ni Lord. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus, glory to Jesus. Ikaw ba naman, mga kapatid, kung nakatakas ka sa isang bahay na nasusunog, maaring hindi mo ikwento kung paano mo nagawa yon. Ikikwento mo talaga yon. If a doctor gave you a life-saving diagnosis, timely, on time lang, mga kapatid,
Pag uwi mo sa bahay, kikwento mo yun, uy, salamat na lang. Naalala ko mga kapatid, nung nagkaroon ng colon cancer, yung biyanan kong lalaki. Lahat ng magkakapatid yata, I don't know, but Jeff, my wife, Jojo, si Jimmy, I don't know, with Brother Jess. Nagpa-colonoscopy sila mga kapatid para makita kung may mga namumuo rin sa bituka. Buti na lang, ang nakita mga polyps, mga maliliit pa lang mga kapatid. Mga polyps, mga pre-cancer, tissue formation na pagka nakita at tinanggal, hindi na mabubuo into a mass na magiging colon cancer. Pero pagkatapos mga kapatid ng asawa ko, ako naman pinag-initan niya, Dad, magpa-colonoscopy ka. I work in that place. Sa endoscopy ako nagtatrabaho. Kami yung gumagawa niyan. Tapos, papasukan ako ng camera. Alam niyo kung isa ipapasok mga kapatid yung tubo niya na may camera, dito! Tapos ang gagawa yung mga doktor na kakilala ko at yung mga nurses mga kapatid, nakabiruan ko sila gagawa. Dad, kailangan. Dahil ngayon, nilower ng edad. Dati, pagtungtong mo ng 50, saka pinisprescribe yan. Dahil pabata ng pabata, may colon cancer. Ngayon, 45 years old, kailangan magpa-colonoscopy. Yung awareness, mga kapatid, nandun. Tuwan-tuwa ka dahil na-discover, nakita, at natanggal yung posibleng magiging problema ng kalusugan mo. Hindi pwedeng manahimik ka eh. Ikikwento mo talaga yon. Sasabihin mo talaga yon. Hindi pwedeng manahimik ka talaga eh. Pagka naranasan mo ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya Haring David, oh, come and taste the goodness of God. Tikman mo ang kabutihan at ang awa ng ating Panginoong Jesucristo. Pag natikman mo, kapatid, masarap pa sa Jollibee yan. Pagdating ko kanina, may Jollibee almusal doon sa office, mga kapatid. Tuksong-tukso ako kainin. Dahil sa amin, magdadrive kami ng 3 hours bago mga kapatid makarating sa Jollibee. Napaka-presyo sa amin ng Jollibee. At sa kabisihan ko, kahit dumaan sa Jollibee, kahit mag-drive-thru man lang, di ko magawa. Minsan uy, Jollibee, oh my God. 15 minutes na lang, di pwede. Oh my God, napakahirap mo naman, Jollibee ka. Tuksong-tukso na ako mga kapatid, kainin yung Jollibee sa loob. Kundi yung pineapple juice na lang ng Jollibee inumin ko. My God, pinaikutan mga kapatid ng tape para hindi matanggal yung takip. Hindi ko matanggal. Sabi ko, si Teresa, may gunting ba kayo dyan? Si Teresa, mga kapatid. Kumuha ng gunting. Pagdating ko mga kapatid, papasimula na, maya na, ikaw talaga Jollibee, hirap mo talagang, ang hirap mo angkinin. For everyone's information, may breakfast pa rin sa loob ng office, mga kapatid. Yari sa akin mamaya yan. Hindi makakalampas sa akin yan mamaya. Balita ko, may chicken joy tayo pagkatapos ng service, mga kapatid. Courtesy of the Lord Jesus Christ. Number 2, the gospel is too powerful to suppress. The gospel is too powerful to suppress. Hindi kayang pigilan, mga kapatid, ang ebanghelyo. Ang pangangaral ng ebanghelyo. Ang mga otoridad, they tried to silence Peter and John. But the truth is stronger. Ang katotohanan mas malakas pa sa kanilang pang-i-intimidate. Can you imagine? Nag-assemble ang high priest. Ang high priest, yan yung pinakamataas sa church nila noon, high priest. In the Jewish religion, the high priest is the highest. Sabi ng Bible, nandun ang high priest, nandun ang mga scribes, ang mga priest, ang mga Sadducees. Yung mga Sadduseo, yan yung grupo ng mga tao noon na hindi naniniwala sa resurrection. Nandun sila, yung mga elders, yun yung mga local leaders sa kanilang panahon noon. Nag-gather sila at binantaan nila, mga kapatid, si Juan at saka si Pedro. Ang first century church, pinersecute ng Roman Empire. Si Emperor Nero, naging kilala siya, mga kapatid, sa panahong yun, na brutal sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, ginagapos niya, mga kapatid, sa park, pagkatapos sinisindihan. Ginagawa niyang torch sa park. Ginagawa niyang pang-ilaw sa parke. Ang mga Kristiyano, sinisindihan niya. Pero bubagsak na lang ang Roman Empire. Ang church na natili pa rin, mga kapatid. Through history, may mga emperors, may mga kings na talaga namang gumawa ng paraan para tapusin ang Kristyanismo. Pero ang Kristyanismo, mga kapatid,
Sa chapter 5 the book of Acts, sabi ni Gamaliel, pabayaan nyo na lang ang mga taong yan. Isang abogado sa kanilang kapanahunan. Dahil kung ang gawaing yan ay sa Diyos, mananatili yan sa Diyos. Kung yan ay sa tao, mawawala din yan kasama ng tao. Amen? Hallelujah. Marami nang nawala dito sa CLM, mga kapatid. Bumalik din. Sabi ni, ako, wala dito. Pero ang gawaing ito, hindi nakasalig sa tao, mga kapatid. Natutuwa ako at masaya ako, mga kapatid. Dahil sa hindi nakasalig sa akin ang CLM. May mga simbahan na pagka ang pastor wala, kalahati di nagsisimba. Pagka ang pastor nandyan, ang simbahan buhay na buhay. Pagka ganyan ang simbahan ng isang pastor, dapat mangamba ang pastor na yan. Dahil sa kanya nakasalalay, sa kanya nakasalig ang pananampalataya ng mga tao, hindi sa Diyos. Sabi ni Pablo sa mga taga-Ebreo, tumingin tayo sa Panginoon dahil siya ang nagpasimula at tatapos sa ating pananampalataya. Looking unto Jesus is the author and the finisher of our faith. Nasubukan nyo nang lumangoy sa swimming pool o di kayo sa dagat, may dala kayong bola. Pagka gusto nyong ibaon yung bola sa tubig, yung rebound niya napakalakas. Nasubukan nyo yun? Nakakunot yung noon ng iba. Para namang napakandiding science yung sinasabi ko. Ganun lang yung bola, tapos bitawan mo. Ang bola, mga kapatid, ang rebound niya napakataas. Naisip ko parang ganyan ang pananampalataya eh. Parang ganyan ang taong nagmamahal kay Kristo. Pagka sinusubok, mga kapatid, nasa kababaan man, even if you will hit rock bottom, pagbalik mo, mga kapatid, mas matindi. Sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro, Pedro, gusto ko ang kunin ng kaaway, pero ipinapanalangin kita at sa pagbabalik mo, palakasin mo, mga kapatiran. Pwede kanyang apakan, mga kapatid. Pwede kanyang paghulungin. Pwede kang subukin ng ating kaaway. Pero kung nagtitiwala ka sa ating Panginoon, sabi nga ni Haring Solomon, a righteous man may fall 7 times, but he will rise up again and again and again. Why? Kasama niya, mga kapatid, ang Panginoon. Hindi kakayanin ng kaaway, mga kapatid, ang taong nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Si Galileo, dinedicate niya ang kanyang buhay, mga kapatid, para labanan ang Biblia. Dahil nga sa kanyang discovery through his telescope, sabi niya mali ang sinasabi ng Biblia. And he campaigned for the elimination of the Bible. Nung namatay siya, yung kanyang bahay kinonvert na printing venue ng Bible. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi mo pwedeng talunin, mga kapatid, ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, malakas. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, makapangyarihan. Hallelujah. Sabi ni Jeremiah sa chapter 20 and verse 9, ang mga salita mo, Panginoon, parang apoy na nanunuot sa aking mga buto at hindi ko kayang pigilan ang aking sarili at nagsasalita ako. Parang ganon sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin kayang pigilan, mga kapatid. Walang pwedeng makapigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ba sa Canada, pwede kang makulong pagka nangaral ka against homosexuality? Sa Canada. Sa London, binaban na nila, mga kapatid, ang public preaching of the gospel. Sa London. Now, don't get me wrong, mga kapatid. Don't get me wrong. We love all people. We love all people. Yung ating mga kaibigang, mga bakla at saka tumboy, we love them. We welcome them in the church. For God so loved the world. Wala naman pinipili ang Panginoon, mga kapatid. Nataon lang, yun ang kanilang pinanggalingan. Nataon lang, yun ang kanilang kahinaan. Meron din namang nagsisimbang babaero dito, kinakamayan din naman natin. Kung hindi magsisisi yun, may impyerno din naman yan. Merong lasinggero, mga kapatid, nagsisimba rito, ini-entertain natin, hindi ba? Yes, ini-entertain natin. We love sinners. Like the Lord Jesus Christ, when He saw the multitude, He was moved with compassion. That's what the Bible says. He was moved with genuine love and compassion for them. Para silang mga ligaw na tupa. Ganon din tayo, mga kapatid, wala tayong pinipili. Kahit anong kasalanan yan, wala tayong pinipili. Pagpasok sa church, ang simbahan parang hospital. Hindi ito para sa mga malulusog. Although marami nagsisimbang katulad kong malusog, mga kapatid. Hallelujah. Blessing ni Lord yan. Minsan pag binabati ako, mga kapatid, lumalaki tiyan mo. Ginastosan niya ng asawa ko. Utang na loob. Ginastosan niya yan, kaya huwag nang batiin. May puhunan yan. Yes, we love people.
Nataon lang mga kapatid na yun yung kanilang kahinaan. We love sinners, we love people. What we don't like is the act, the sin itself. Yun ang ayaw natin. May mga taong nag-i-struggle, nagpipray sila na makalaya sila sa kanilang kahinaan. Wala tayong magagawa. Yun talagang kahinaan nila mga kapatid eh. Yun ang kahinaan nila. Lahat naman tayo may kahinaan eh. Si Pasong Melbong, pagka itabi mo yan kay Brad Pitt, walang mararamdaman yan. Dahil mas pogi pa siya kay Brad Pitt. Si Brother Pitt ang tinutukoy ko. Hindi ko lang alam kung anong kahinaan niya mga kapatid. Huwag mo na sabihin, baka marinig ka ng kaaway. Ang kaaway matalino. Pero lahat tayo mga kapatid may mga kahinaan. Dito sa CLMPI, wini-welcome natin lahat ng tao mga kapatid. Kahit pa nga nang away sa atin noon eh. Wala tayong karapatang tanggihan sila dahil simbahan tayo mga kapatid eh. Wala din tayong karapatang hindi magpatawad dahil pinatatawad tayo ng ating dakilang Panginoon. We help them. We preach the gospel to them para magkaroon sila mga kapatid ng patutuo at magkaroon sila ng tagumpay. Pangatlo mga kapatid, bakit hindi tayo pwedeng manahimik? Ang pagsunod sa Diyos ay mas malaki kaysa takot sa tao. Hindi tayo natatakot sa tao, natatakot tayo sa Diyos. Sa Diyos ako natatakot mga kapatid, una sa lahat. Pangalawa sa asawa ko. Ang hirap niyong patawanin. Gutom na siguro kayo talaga. Nahirapan ako mag-isip ng joke. Kinakapital ko na yung asawa ko para tumawa lang kayo mga kapatid. Tulungan niyo naman ako. Buti pa hindi ko in-announce may chicken joy tayo mamaya. Nasa ipin ng iba, chicken joy. Ang gusto ko, Thai. At maraming gravy. Oh my Lord. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Ang sabi ni John at saka ni Pedro, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Sige nga, sabihin nyo, kung alin ang pakikinggan namin, kayo ba o Diyos? Kayo na mismo mamili. Mga religious leader yun mga kapatid eh. High priest yung kanilang kinaharap. Kaya sabi niya, sige nga, kayo magsabi, mas susundin ba namin ang tao kaysa sa Diyos? Mas matatakot ba ako sa tao? Hindi. Mas nakakatakot si Lord mga kapatid eh. Sabi ng Panginoon, kung ikakahiya niyo ako, ikakahiya ko rin kayo pagdating ng araw. Mas nakakatakot yun mga kapatid. Baka mamaya kasi pag sinirang ko yung kaibigan ko, baka dumistansya na sa akin. Parang naano akong masira yung aming pagiging magkaibigan. Sige, magsama kayo mga kapatid sa kung saan siya patungo. Alam mo, hindi mo alam, pasasalamatan ka niyan pagka nakarating kay Lord yan. Sasabihin niya, Lord, salamat, kinasangkapan mo yung aking kaibigan. Pero kung mahihiya ka, natatakot ka, actually mga kapatid, yung takot, that's fear in disguise. Takot actually yan eh. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Sabi ng Romans chapter 8, mga kapatid, kung kasama natin ang Panginoon, sino ang magtatagumpay laban sa atin? Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? 1 John chapter 4 and verse 4, dakila siyang nasa atin kaysa siyang nasa sanlibutan. Nasa atin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Walang magtatagumpay laban sa atin kung kasama natin ang atin pong dakilang Panginoon. Hindi natakot si Daniel kahit na binalaan siya. Hindi siya natakot, itinapon siya sa kuweba ng mga leon. Hindi natakot si Daniel, mga kapatid. Yung tatlong Hebrew boys, si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila lumuhod sa imahin ni Haring Nebuchadnezzar. At sabi ng Biblia, mga kapatid, sila po ay itatapon sa oven. Nalimutan ko Tagalog ng oven, mga kapatid. Ha? Pugon! Oh my God, brain fog! Chicken joy! My goodness. Umalis ka sa isipan ko. Itatapon sila mga kapatid sa pugon. At yung pugon mga kapatid, pinainit ng ilang beses? 7 beses. Napakainit nun mga kapatid. Hindi natakot. Hindi natakot yung tatlong Hebrew boys. Itinapon nga sila. Pero pag silip ng mga sundalo, ba't 3 lang yung tinapon natin? Ba't 4 na sila doon? 3 lang yung hinulog natin. Ba't 4 yung naglalakad doon? Sa loob ng pugon. The 4th man was God. The 4th man was an angel, which is a theophany of God.
representante, mga kapatid, ng Diyos. Yung kasama ng 3 Hebrew boys. Kung mangangaral ka ng Ebanghelyo, kung ipapahayag mo ang katotohanan, alam niyo, kiniklaim natin lagi ang talatang, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. But that promise of His presence, to be with us wherever we go, is directly linked to the command, go and preach the gospel. Yes, Matthew 28 and verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. And lo, I am with you always. This promise of His presence is directly linked to your obedience to the gospel. Ay, ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, tumuwid ka man ng ilog para mangaral ang salita ng Diyos. Pumunta ka man sa ibang bansa. Sinabi ko nung nakaraan, nung nag-prayer meeting kami, may mga kapatiran na napaka-advanced na sa kanilang misyon. Hindi lang, mga kapatid, yung sariling bahay na nilang kanilang pinapangaran. Literally, nag-iipon sila ng pera para makarating sa mga bansang hindi pa napapangaralan ng salita ng Diyos. Yung 1040 window, pinupuntahan nila yon. Ito yung mga bansang nasa latitude, mga kapatid, ng earth. At mostly, mga Muslim countries ito. They go there and they walk around the city praying for every street and every people. And then trying their best para meron silang makausap at masiran sila ng Ebanghelyo. Meron kaming kasama sa Filipino church doon. Kasama ko siya actually sa unit, mga kapatid. Si Sesoy Kusipag, taga Cagayan City sa Norte. Kasama niya yung kanyang anak na katrabaho ni Chris sa medical ICU, nurse din. Nagpunta sila doon, mga babae, mga kapatid. Kasama nila yung panganay na anak nung kasama naming sa Filipino church din, si Seth. Kasama nila, mga kapatid, 3 silang nagpunta galing sa Filipino church. Nagpunta sila ng, was it Morocco or Turkey? Turkey. Nangaral sila doon. And then nung pauwi na sila, dinitain sila for 2 weeks. Dinitain sila for 2 weeks. Ikinulong sila for 2 weeks. Talagang, kami, mga kapatid, panalangin talaga para mapawalan sila, mga kapatid. Hindi pa naman sila pwedeng kausapin. And then suddenly, mga kapatid, biglang silang tumawag. On the way na kami pa uwi. May mga taong ganun. Nagtatabi sila ng pera out of their money para makarating sa lugar na yun. May mission dito sa Pilipinas, mga kapatid. Ang tawag ay Vision. You know, that's the school that will educate you on how to prepare yourself going to these countries. Vision School. And they organize people to go and preach the gospel to these countries. At ang iba, mga kapatid, gumagawa. Ang iba nagpupunta. They spend money. They don't care. They're doing the work of the kingdom. Amen? At salamat sa kanila, mga kapatid, dahil sa napapadali rin ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, and this gospel shall be preached into all nations, and then shall the end come. Darating ang wakas pag naipangaral ng Ebanghelyo sa lahat, mga kapatid, ng sanlibutan. Tayo, nandito pa lang tayo sa basic, mga kapatid. Yung sinabi ng Bible, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, that's our family, and in Judea, that's the province of Jerusalem. Siguro kasama yung ating kapitbahay, kaibigan, katrabaho, and Samaria. Yun na yung mga pinagmimisyon na natin sa ibang mga cities at mga probinsya. And unto the uttermost part of the earth. Nasaan ka na ngayon sa mission? Pastor, wala pa. Kahit yung Jerusalem ko, di ko pa napapasimulan. Parang sa sarili ko palang, pastor, nahirapan akong dalhin yung sarili ko sa simbahan. Nahirapan akong dalhin ang sarili ko sa silid para manalangin. Puro pang sarili pa rin tayo, mga kapatid. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Alam niyo ba itong nangyayari ngayon? Palatandaan na ito sa nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kung babasahin natin ang Matthew chapter 24, all of the signs that was mentioned there by our Lord Jesus Christ is happening nowadays. That goes to show that anytime Jesus can come. Kasi yun ang sabi niya, mga kapatid, pag nakita niyo ang lahat ng ito, tumingala kayo sa langit, ang iyong kaligtasan malapit na. We are so busy with our work, with our business, with everything that occupies our time. But we forget that we have
this relationship with God na kailangan natin pagyamanin. Nakakalimutan natin mga kapatid, man nandito tayo sa planetang ito. Ba't ba ipinanganak ako? What's the purpose of my existence? The purpose of your existence is not to eat. The purpose of your existence is not to study. The purpose of your existence is not to get married. Yes, these things will happen. But why God put you in this planet? Because He wants you to be His witness. He wants you to be a light in the midst of darkness. He wants to use you to reach people and bring them to His kingdom. Yan ang purpose, mga kapatid, kung bakit nilagay ka ng Panginoon sa lugar na ito. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah! Dalawa na lang, bilisan ko lang, mga kapatid, ito. A changed life demands a public witness. Kung bakit hindi tayo pwedeng manahimik dahil sa yung buhay natin binago ng ating pong dakilang Panginoon. Hindi tayo pwedeng manahimik dahil sa ang pagbabago, ang himalang ginawa ng Panginoon sa atin ay kailangang maging saksi sa sanlibutan. At yun yung kailangan natin gawin. Ang lumpong tao na pinagaling sa pamamagitan ng panalangin ni Juan at saka ni Pedro sa Acts chapter 4 and verse 14. Mga kapatid, sumunod-sunod sa kanila at tumayo sa tabi nila habang nangangaral sila ng salita ng Diyos. At siya, mga kapatid, ang tinitingnan ng mga tao. Siya yung saksi sa kapangyarihan ng ating pong dakilang Panginoon. Sabi na Apostol Pablo, hindi kami pumarito sa pamamagitan ng mga magagaling na salita, kundi kami ay pumarito para ipahayag ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Panginoong Jesucristo. Ang kailangan ng tao, mga kapatid, patotoo. Minsan, pagka-doktrina, dinidibati pa tayo eh. Pagka magtuturo ka, mga kapatid, ng salita ng Diyos, questioning ka ng maraming tao, didibatihan ka. Parang sa ngayon, parang salasalabat ng doktrina. Sabi nila, nakakalito, alin ba dito ang tama? Ang tama, mga kapatid, yung binago ka ng Panginoon. Ang tama, mga kapatid, yung pinalaya ka ng Panginoon. Ang tama, mga kapatid, yung pinagaling ka ng ating dakilang Diyos. That's the most effective witness. Pag yun ang i-share mo, hindi ka na pwedeng debatihin doon. Pag alam ng mga tao, katulad itong lame man sa chapter 4 of the book of Acts, they knew that he was lame since birth. And he was about 40 years old. That was the scripture says. Alam nila, mga kapatid, kilala nila ang taong yun, nakikita nila na nagpapalimos. Nung pinagaling ng ating dakilang Diyos, hindi pwedeng debatihin yun, mga kapatid. Walang theology na pwedeng mag-dispel sa napakaganda niyang patotoo. Ang patotoong yun nangingibabaw sa anumang pagpipigil ng kahit sinong tao. Walang pwedeng pumigil, mga kapatid, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. At yun yung kailangan nating may pakita, ang ating patotoo. Glory to Jesus. Ang buhay natin ay napakagandang saksi. Ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay nasa unang Korinto 15, 1 hanggang 4. Kung paano si Kristo namatay, pagsisisi, mamamatay din tayo sa ating kasalanan. Inilibing ang ating Panginoon, inilibing tayong kalakip niya sa bautismo, kaya nagpapabautismo tayo. And then nabuhay siyang magmuli, pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo. Pero hindi huminto doon, mga kapatid. Merong dimension ang gospel. The fourth one, nung siya'y nabuhay magmuli, sabi ng Bible, nagpakita siya. Nagpakita siya kay Cephas, nagpakita siya, mga kapatid, sa may, if I'm mistaken, 300 katao. Patunay na nabuhay siya magmuli. Ipinakita niya ang kanyang sarili. Pagpasok ng teacher sa isang Sunday school room, ang ingay ng mga bata. Kaya sabi ng teacher, hey, ako si Superman. Gusto niya makuha ang atensyon ng mga bata. Tahimik yung bata. Yung isa sa likod, sige nga, lumipad ka nga. O yun ang problema, di niya kayang gawin. Pero iba yung may encounter sa Panginoon eh. The things I used to do, I do it no more. The places I used to go, I go there no more. It was a grand day when I was born again. Woo! Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hubabakaya rabahiya rababasyanda rahaya. Hallelujah. Hindi mo pwedeng itago, mga kapatid, ang ebidensyang ito.
Dahil sa nakikita ito mga kapatid sa atin. Sabi na po sa Pablo sa 2 Corinthians 3:2, kayo ang aming mga buhay na sulat. You will probably the last Bible that a person can read. You will probably the only Bible that your friend, your colleagues at work can read. Baka hindi nagbubukas ng Bible yon. Baka hindi nga niya alam mga kapatid ang Bible. But through you, sa pamamagitan mo, nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Dahil sa ikaw ang buhay na salita ng Diyos na nakikita at nababasa mga kapatid ng mga tao. And finally mga kapatid, number 5, silence is impossible. Ang pananahimik imposible pagka ang stake dito, ang nakataya eternidad. If eternity is at stake, silence is impossible. Alam niyo pananampalataya natin, hindi panlupa lang. Ang pananampalataya natin mga kapatid pang eternidad. Hindi naman ang purpose kung bakit ako naglingkod sa Diyos para umabot ako ng 100 taon. Katunayan, lagi kong sinasabi sa asawa ko, 75 to 80 years old, okay na ako. Pwede na akong kunin ni Lord mga kapatid. Ilang taon pa ba yun? Matagal pa. Matagal pa mga kapatid. Hindi lang tayo panlupa. Sabi nga ng chapter 15 ng 1 Corinthians, kung sa buhay na ito, ang ating pag-asa ni Kristo lang ay nakataya. Tayong mga miserabling tao sa mundo. Kung yung ating pag-asa sa Panginoon, panglupa lang. Parang, nagsisimba ako para gumaling. Nagsisimba ako para may bigas sa bahay. Yung parang pang-temporaryo lang mga kapatid. Yung halls of faith sa Hebrews chapter 11, yun yung mga dakilang tao sa pananampalataya. Pero mga dukha sila mga kapatid. Wala silang tirahan. Natutulog lang sila mga kapatid sa mga kuweba ng lupa. Sabi ng Bible, but they were so precious in the sight of God. Ano pat ang description sa kanila ng Panginoon, even this earth is not worthy to host them because they are so precious in the sight of God. Dukha man sila, hindi man sila mayaman sa mga material na bagay, but they shine as the brightest sun because of their faith, sabi ng Bible. Ganun kadakila mga kapatid ang kanilang buhay. Kaya na born again tayo nung ating makilala ang Panginoon. Amen? Napuspos tayo ng banal na Espiritu Santo, di ba? Ipakita natin mga kapatid. Ipakita natin ang ating sarili. Ipakita natin ang ating buhay. Dahil ang stake dito, eternidad Eternity ang nakataya dito. At wala nang balikan yun mga kapatid. Yan ang sabi ng Bible. 2 Corinthians 5:11. Lagi kong ipinapaalala ito sa lahat. If you really believe that there is heaven and hell, if you really believe that those who will not serve Christ will go to hell, if you really believe that those who will live in sin will go to hell. Sabi ni Apostol Pablo, knowing therefore the terror of the Lord. Now God is gracious. Now God is merciful. In this dispensation of grace, ang Panginoon mga kapatid, baawain. Pero pagkatapos ng kapanahonang ito, pagka isinaranan niya ang libro ng kaligtasan, siya'y uupo sa trono mga kapatid. At yan yung sinasabi ni Apostol Pablo, He will no longer be a Savior. He will be a judge sitting on the throne. And you will see how the Lord will judge. Knowing therefore the terror of the Lord. Alam ko kung paano magalit ang Diyos, sabi ni Apostol Pablo. Kaya nangungumbinsi ako ng tao. Because eternity is at stake. Kung naniniwala ka talaga mga kapatid, huwag mong tiisin ang anak mo. Huwag mong tiisin o pabayaan ang asawa mo, ang kapatid mo. Huwag lang ikaw. Huwag mong isipin na secure ka na. Kawawa naman sila mga kapatid. Alam mo, niligtas ka ng Panginoon para gamitin sa kanila. Sabi ng Pilipos 1:6, He that started a good work in you is faithful to complete it. Nagpasimula ang Panginoon sa pamilya mo, inuna ka ng ating Panginoon, tapat siya para lahatin kayo mga kapatid. Pangako ng ating dakilang Panginoon yan. Hallelujah. Di na natin kasama mga kapatid si Nanay Lita. Tarok, matanda na yun mga kapatid
I know, kapitbahay pa rin nila Sai. Yes. Nung una ko na-meet si Nanay Lita, persecuted na mananampalataya si Nanay Lita Tarok. Pero hindi ko malimutan yung sinabi niya, mga kapatid. Ang sabi niya, nananampalataya ako one of these days. Ang asawa ko, makakakilala din sa Panginoon. And I personally heard and sometimes witnessed how her husband would be angry at her. One time, dumalaw ako sa kanila, mga kapatid. Nasabon pa nga ako eh. Napagalitan pa ako. Sabi ni Lita, Pastor, salamat at naunawaan mo yung asawa ko. Parang hiyang-hiya siya sa akin. Sabi ko, Lita, sanay tayo dyan. Sanay tayo mapagalitan. Sanay nga tayo murahin para sa salita ng Diyos. Walang problema sa atin yan eh. But she kept on pressing. She kept on pressing. Bago natapos ang buhay ni Tatay Berting, tumanggap sa Panginoon at nabautismuhan siya, mga kapatid. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang ma-discourage. Tatapusin ng Diyos yung ipinangako niya sa pamilya mo. Hindi ka pababayaan ng atin pong dakilang Panginoon. May kikwento lang ako sa inyo, mga kapatid, but this illustrates our responsibility. Sa 2 Kings, sa chapter 7, mga kapatid. Actually, pasimulan natin sa chapter 6, verse 24 to 30. Ang Samaria, that's the northern kingdom. After Solomon, mga kapatid, nahati ang Israel. Northern at Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom, binubuo ng 10 tribes. Ang Southern Kingdom, binubuo ng 2 tribes. Itong Northern Kingdom, nilusob ng mga Syrians sa pangunguna ni Ben-Hadad. Sinalikupan nila ang city at chinok nila ang mga supply points. Kaya nagkaroon ng famine, nagkaroon ng gutom, mga kapatid, sa loob ng city. At dito, mga kapatid, kung babasahin ko sa inyo kung gaano katindi ang gutom, mga kapatid. It came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his hosts and went up and besieged Samaria. And there was a great famine in Samaria. And behold, they besieged it until an ass head, ulo, mga kapatid, was sold for 80 pieces of silver. Alam mo kung magkano ang ating Panginoong Jesucristo? You remember? 30. Pero ang ulo, mga kapatid, ng isang donkey ay 80. Mas mahal pa sa presyo ng ating Panginoong Jesucristo. And the fourth part of a cab of a dove's dung. Kinakain na nila ang dumi ng mga kalapati. Ibinibenta na, mga kapatid. For 5 pieces of silver. Ito matindi. Ibaba pa natin. And as the king of Israel was passing upon the wall, there cried a woman unto him, saying, Help, Lord, O king. And he said, If the Lord do not help thee, when shall I help thee? Out of the barn floor, or out of the winepress? And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. Nagkasundo sila. Yung anak ko ngayon, lutuin natin. Bukas yung anak mo. Sa gutom. Kaya siya, mga kapatid, umiiyak at humingi ng tulong. Sabi niya, kinain namin ng anak ko ngayon. Tapos yung anak niya, tinago niya. Ayaw niyang lutuin namin. Mga kapatid, kung sinabing tatay, although mga tatay mapagmahal din yan, pero iba yung pagmamahal ng nanay eh. Give up na nung nanay yung kanyang anak dahil sa gutom. Ganong katindi ang famine, mga kapatid, na nangyari. Kasi naman, ang kingdom na ito, tumalikod na sa Diyos, kaya pinarusahan sila ng ating Panginoon. And here comes the new characters. There were 4 lepers. Mga kitongin, 4. Sabi nila, mamamatay tayo. Ba't di natin subukan pumunta sa camp ng mga Syrians? Sabi ng isa, ay, kakatayin tayo doon. Sabi niya, mamamatay din tayo sa gutom o di kaya mamamatay tayo sa sakit. Anong mawawala sa atin? Baka mamaya, bigyan na tayo ng mga tira-tira nila, at least makakakain tayo. Nung pupunta sila, mga kapatid, dahil sa gumawa na ng himala ang Panginoon, ayon sa sinabi ng propeta, tumakas na lahat ng mga Syrians, tumakas na, mga kapatid, pabalik sa Syria. At pagdating ng mga lepers sa camp, walang tao. Pero sagana sa supply, naiwan ang mga pagkain, naiwan ang mga kayamanan, naiwan ang magagandang tela. Busog na busog. Sabi ng storya, ang mga ketongin. Pero ito, mga kapatid, ang sinabi ng isa. Sabi niya, hindi yata tama na hindi natin ipagsabi ito. Hindi yata tama na tayo lang ang busog. Marami sa pinanggalingan natin.
walang makain at mamamatay na. We are not doing good if we will not tell them the news. Akmang-akma mga kapatid sa Ebanghelyo. Yes, ligtas ka na. But you are not doing good if you will not tell your family about the news. There is hope in Christ. There is freedom in the Spirit. May mga taong takot na takot sa mga panahon ngayon, mga kapatid. Wala silang alam na paraan. Samantalang ikaw meron. Dahil alam mo mga kapatid, nangako ang Diyos sa sino mang maglilingkod sa Kanya. He is able to provide your needs according to His riches in glory. God can provide your needs. He can even answer you above all that you ask or think. Ganun kabuti ang ating dakilang Panginoon. But God is reminding us this morning, it is not good, not at all. Kahit magsimba ka pa tuwing linggo, ikaw lang ang kumakain ng salita ng Diyos, busog na busog ka sa fellowship at sa spiritual nourishment ng preaching ni Pastor Noel, but you will not tell your parents, you will not tell your sisters, you will not tell your colleagues at work, you will not tell your neighbors. The Bible said, you are not doing good because that news is designed to be shared. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Hanggat sa lahat. Minsan mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, if I die and will be born again, I will still do this thing. I will still preach the gospel until all have heard. I will still share the news. Hanggat sa ang lahat mga kapatid, maabot ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, give us that heart of flesh, yung pusong laman, Panginoon, that we can feel the real cry of a perishing soul. Kasi pagka hindi natin nakikita yun, mga kapatid, hindi natin nararamdaman, wala tayong gagawin eh. But the Bible said, when Jesus saw the multitude, He was moved with compassion. He was moved with compassion. Sabi ni Pablo sa chapter 5 ng 2 Corinthians, for the love of God constrained us. It's His love that will push us. It's God's love that will move us to go and preach the gospel. It's the love of our Lord Jesus Christ. Oh God, Jesus. Lord, forgive us this morning, Father. Forgive us, oh Lord. Naalala ko, nagkwentuhan kami kahapon. Was it Pastor Noel? Yeah, si Pastor Noel nagsabi, mga kapatid, nung panahon ng COVID, itinago, mga kapatid, ng mga gobyerno ang mga gamot sa COVID dahil dikta, mga kapatid, ng globalist movement. Alam niyo yung goal ng globalist movement? Nasa Georgia. May monumento silang itinayo doon, mga kapatid. At gusto nilang i-reduce ang population to 800 million. You can visit that site in the state of Georgia. So sabi ni Pastor Noel, si Atty. Gadulio sumisigaw, may gamot ang COVID, may gamot ang COVID. Ivermectin, Ivermectin. Pero yung mga taong madamot at may ibang agenda, itinago yun, ha? But this gospel is designed for everyone. Para sa lahat ito, ha? Hallelujah. Let's come before the presence of the Lord. Just few minutes, mga kapatid. Magbabandal tayo sa presensya ng Panginoon. Let's see how the Spirit will convict us, how the Spirit will move in relation to our mission, which is the preaching of the gospel. Lord, am I doing it the way you ask me to do? Lord, am I sharing your goodness and your mercy and your grace the way you expect me to do it? Maybe yes, maybe not. Ikaw lang po siguro nakakaalam.
Hindi tayo dapat matulad kay Jonah, na nung unang inutusan ng Panginoon para mangaral sa Nineveh, sabi niya, Lord, ayoko. Dahil pagka mangaral ako sa kanila, magsisisi sila, patatawarin mo sila, Panginoon. A preacher. Yung taong tinawag para magbahagi ng mabuting balita, magsasalita ng ganon. Lord, ayoko ibahagi ang ebanghelyo sa taong yan dahil gusto ko siyang mapahamak. Gusto ko siyang magdusa sa impyerno. It's not a mindset of a person that was saved by grace. It's not a mindset of a person that is still standing because of the mercy of God. Dahil kung hindi tayo kinawaan ng Panginoon, wala na rin naman tayo, mga kapatid. It's because of His mercy that He withdrew the things that we deserve. We deserve to die, we deserve to be judged. But His mercy said, no! Aangkinin ko ang lahat ng yan dahil gusto ko siyang mabuhay. Gusto ko siyang magmana ng buhay na walang hanggan at makasama ko sa langit. Pero sabi ni Lord, gusto kitang gamitin, anak. Gusto kong ang pamilya mo maging katulad mo rin. Gusto kong makasama din sila sa buhay na walang hanggan. Abang kumakanta ang ating worship team, we will be praying for you. Let's make a commitment right now, mga kapatid. Lord, I will go. Nanawagan ng propeta sa Book of Isaiah, sino ang hahayo? Sabi niya, who will go? Who will go in behalf of these people? Who will go in order to preach the gospel? Who will go in order to declare the grace of God? And Isaiah answered and said, Lord, here am I. Send me, Lord. Lord, here am I. Send me. Ako po, Panginoon. Ako po hahayo, Lord. Salita, buhay kumay. Huwag tayong mahiya, mga kapatid. You have a need. You can have a miracle right now. God is in the business of doing miracles. I'm inviting you to come. Panginoon, minamahal kita. Yes. Paglingkuran kita habang nabubuhay. Panginoon, mailan na po ang batang ito. Lukuban niyo po ang kanyang katawan ng iyong pangyarihan. I speak against this flu in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Inaking kong haligan para sa kanya, Panginoon. Kaya in the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus. Ano ang po ang kailangan ng aking kapatid? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Yes. I'm calling our pastors to help me pray here. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesus. Ama, itinataas ko sa iyo ang iyong anak, Panginoon. Sa kanyang paglapit, dala niya ang kanyang pangangailangan. Alam ko, di mo siya bibiguin, Panginoon. Iuwi niya, O Diyos, ang katugunan sa oras nito. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, I pray. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Dumasamay ang mga pagsubok. Alam kong ikaw sa dakilang Panginoon, kami po lumalapit sa iyong banal na paanan. Kami pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang iyong mga anak. Silang nagsilapit sa mga oras na ito. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. I pray in the name of Jesus. Lord, alam namin, hindi ka reactive sa aming pong panalangin. Bago pa kami ipinanganak, Panginoon, nakahanda na po ang lahat ng mga nakaplano at nakalaang pagpapala para sa
amin. We just need to come by faith and claim it in Jesus' name. Dalangin ko, Panginoon, ang mga nangangailangan ng kalayaan mula sa takot, mula sa kagulumihanan, mula sa stressful na pamumuhay, Panginoon. We stand against fear in the name of Jesus, in the name of Jesus. Walang dapat ikatakot dahil kasama ka namin, Panginoon. Hindi ikaw ang nagbibigay ng spirito ng katakutan. Ang ibinibigay mo, Panginoon, kapayapaan at pag-ibig sa bawat isa. Kaya, Panginoon, amin pong sinasuway ang spirito ng takot at amin pong inihiling ang kalayaan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Panginoon, ang may karamdaman sa oras na ito. Lord, sino man sila, Panginoon, Panginoon, aming itinataas sa iyo ang lahat ng may karamdamang pisikal sa mga oras na ito. Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang katawan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot at ikaw ang nagsabi, kung kami susunod sa mga salita mo, hindi mo ilalagay sa amin ang mga karamdamang ito, Panginoon. Ama, aming pinangahawakan ang iyong mga pangako, Panginoon, ang iyong mga salita at amin pong ipinapahayag ngayon, aming inaangkin ngayon, Panginoon, ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus we pray. Panginoon, dalangin namin ang mga nangangailangan ng material at pinansyal na pagpapala. Nangako ka, Panginoon, ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang sabi ni Hagay, sa iyo ang ginto at pilak, O Diyos. Ikaw ang may lalang ng buong sanlibutan. Ang sabi ni Haring David, ikaw ang may-ari ng langit at lupa at lahat ng mga nakatira dito. Ikaw ang nagmamay-ari, Panginoon. Ang amin pong hinihingi ay maliit na bagay lang para sa iyo. We pray, Father, right now, open the windows of heaven and pour out the blessings that you have set aside for your children. In the name of Jesus, bless them in the name of Jesus. Bless them in the name of Jesus. Panginoon, ayon sa pangako mo, Diyos, subukan ka namin. Kung hindi mo bubuksan ang pintuan ng langit at ibububo ang pagpapala na wala kaming sukat paglagyan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, ang nananalangin ng kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay. Lord, as we pray right now, as your child is praying right now, Father, like Abraham was interceding for his nephew Lot, while Abraham was praying, the scripture said, you remember Lot because of Abraham's prayer. Panginoon, as we pray right now, we ask you to touch that soul. Nasaan man naroon ang kaluluwang yan ngayon, Panginoon. Maaring magulang yan ng iyong anak. Maaring anak yan, Panginoon, ng iyong anak ngayon. Maaring kapatid niya. Maaring kaklase niya. Maaring katrabaho niya. Maaring kapitbahay niya, Panginoon. Sino man siya ngayon, Lord, as your son, as your daughter is praying, Lord, you remember her right now. You convict her with your spirit. You touch her right now, Lord, that he may think about his life in relation to his or her salvation, Father. Panginoon, dalhin mo po siya sa isang crossroad at doon makapag-isip siya, Panginoon, na nangangailangan siya ng kaligtasan, na nangangailangan siya ng Panginoon, na nangangailangan siya ng tagapagpagaling, na nangangailangan siya ng magpapalaya sa Kanya, O Diyos. Purihin ka, dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin ng sabay-sabay ito, mga kapatid. Buhay ko man, buhay ko man, aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Buhay ako'y susunod sa iyo upang ipahalagahan
purihin at sambahin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We bless your name, O Lord. We glorify your name. Salamat, Panginoon, sa anibersaryong ito. Salamat sa ika-38 taon, Panginoon, ng pag-sustain niyo po sa fellowship. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Amen. Glory to Jesus. Siya ang ating Panginoon, mga kapatid, mula nung hanggang ngayon. At pagpasok natin sa ika-39 na taon ng ating pong gawain, siya pa rin ang Panginoon ng ating buhay. Glory to Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I was so touched by the Word of God. Ang salita niya, mga kapatid, nangaral sa ating lahat. Hindi lang naman kayo. Pati sa akin, nangaral ang salita ng Panginoon. I was so touched by the message. And I told myself while preaching, I'm going to renew my commitment para isa sa mga patuloy na gagawa sa kanyang ubasan hanggat sa meron pang nangangailangang makapakinig ng kanyang mga salita. Amen?